Grabe, tinan niyo po yung salamin ng car. So nag-moist na po siya. Nag-frozen na po siya. So inon ko muna po yung heater ng sasakyan para po naka-auto siya ngayon. So nakakay na po siya. Yan. So even yung aking chair, painitin po natin, no? Yan. Tapos yung aking back seat po, pwede siya initin po yon. Yan. Para po hindi naman sila yung nakaupo sa likod is mainitan po ang puwitan nila. And passenger seat naman yan, asan siya? Natagalan kami sa loob kasi ang tagal po na so yan, malapit na po mawala. Wala na po yung ating ano. Yan, natutunaw na po yung yellow. No, may stick na yan. Dito po. So konti pa. Bye-bye. Pati po yung gulong ko umimpis na, oh. Tingnan niyo po. Kailangan ko na siyang bompahan. Ano lang yan, dahil sa lamig, sobrang lamig po kasi, minus 26 po kasi, o minus 26 degrees Celsius. Oh, and then yung wind chill po sa labas is pati lang minus 36. Wind chill is minus 36. Sobrang lamig. Nagla-live ako sa loob ng Nopril, sa loob ng supermarket, but nawala ng signal. Kaya sabi ko, i-record ko na lang dito. Dapat may record ko na pala kanina, pero that's okay. So yan, konti na lang po. Konti na lang, makikita ko na yung daan kasi pag dumakbo ako ng ganon, baka tayo maaksidente. Hindi ko makita yung what about the side mirror? Maybe you have to it's auto anyway. I think that's mamaya ng konti, mawala yan. Yan, naka-auto naman tayo. Pati po itong painitin natin itong manubela. Yan, painitin natin yung manubela. Pati po yung tubig pasa pag kasi tubig baka ako mag-frozen, kaya ino-on ko po lahat. Ayan. So mataas po yung battery ko, 71% naman. Saksak ko naman sa bahay yan, kaya okay lang po. So parang manubela po, pag hipo ko mainit siya. Kasi yung upuan ko naman is umiinit na sa likod. Mainit na po ba sa likod? Nay, mainit na. Natin ng konti, baka sobrang init naman. Then yan, defrosting po ngayon yung car. I-defrost po siya, defrosting. So, maliwanag na, nakikita ko na yung labas. So hindi ka po tatagal sa labas, mga 1 minuto po, 2 minuto, tigas ka na. Okay, matigas ka na pagdating 2 minutes lang po. Kasi sobrang lamig, it's minus 20. Dumura ka nga po pagbagsak ng dura mo sa sa snow, na rin siya, frozen na rin siya. Kaya po mausok yung mga car dito dahil sa sobrang lamig. And sinasaksak po namin yung sasakyan dito. Mamaya sasaksak ko po yung car ko kasi baka hindi po umandar bukas yung isang sasakyan yung van. So tuloy po natin mamaya yung video. Alis na po kami, no. Drive na pupunta ng bahay. Maybe yung bata yung panigyan, ang ginaw siya. Ginaw siya. Punta yung bata. Okay, so pauwi muna po kami ng bahay. And then napakita ko sa inyo kung paano mag-charge po yung vehicle ko doon. Tanggalin ko din yung snow kasi tabod po ng snow. Tapakan mo yung cellphone na. Okay, so ito na po. Pauwi po kami ng bahay. So nakita niyo po dinadaanan namin lahat ng paligid po puro snow. Nakatambak sa gilid po yung snow. Di ba sa Pilipinas palay po pagka summer, di ba? Puro palay doon sa gilid ng daan. Dito naman puro snow po yung gilid ng daan. So ano lang po, kabilaan. So hindi pwedeng mag-overtake dito. 50 km lang po dito. Kaya dahan-dahan din po kasi pag ganyan po yung daan, medyo madulas po Yung mga trees po sa gilid hindi pa siya namumuti. So mga next few days maputi na rin po yan. Tumatambal yung sounds natin. Pati po yung mga lake dito frozen na. Kasi may lake po dito sa gilid. Frozen po yan. Pwede na po tayo tumapak doon sa taas ng lake. Kaya lang kung nakakapanood kayo ng mga movie, diba? Pagka bumaba yung temperature, delikado. Pag ikaw ay nahulog dun sa loob ng lake, baka di ka na makahon, mamalig ka na sa loob ng lake. Diba na? You die. Ay, hypothermia. Kasi sobrang lamig nun. Tapos bumagsak ka sa tubig, hindi mo alam yung palabas. Kasi magkupulos yung yung taas ng snow, yung taas ng water. Snow siya. Like, it's dark down there. So malapit na tayo sa bahay. So kasi yung van kailangan nating isaksak. Sasaksak po namin yung van kasi normally pag gantong kalamig, yung mga sasakyan po dito sa Canada, iba hindi umaandar kasi yung battery niya nagpo-frozen.
So kaya naka-charge po yung mga sasakyan sa loob ng nasa loob ng bahay. Sa labas may mga ano po doon, mga saksakan sa labas ng gilid ng bahay para saksak po doon para kung i-start po yung car the next day, mag-i-start. Kasi sabi ko nga kung hindi, either iano mo siya, tawag dito, kukuha ka pa ng another car para ikabit mo po doon yun para mag-start yung battery niya. So nangyari sa akin na dati po yon, and nadala na rin ako kasi sabi ko bago yung sasakyan, kahit po bagong sasakyan possible din po hindi mag-start dahil sa sobrang lamig. Yun nga po sa school, yung anak ko wala silang school bus tomorrow kasi yung mga school bus hindi nakasaksak. So hindi tatakbo bukas yung mga bus. So kailangan pa nilang ano yon, kailangan pa nilang I forget that term, yung battery nila i-charge pa nila po and then para po umandar po sila. So paligo po tayo dito. Tingnan po na ang kisap-kisap ng daan. Nagsibi niya madulas. Pag po tayo nag-brake dyan, it's either ano tayo, magki 360 po tayo dito. Iikot po tayo. Kaya pati po yung pag-turn dito, dahan-dahan lang po talaga ang pagpihit ng manubela. Kasi pag binigla natin, baka umikot po tayo. Na-experience ko na rin yun. Nag 360 ako. Umikot yung puti na lang. Walang sasakyan doon sa gilid ko. Kung hindi, aksidente yun. Malapit na kami sa bahay. Alright, nandito na po kami sa bahay, sa garage namin. Hello. And then lalabas ulit ako, papakita ko sa inyo kasi tawag dito, i-charge namin yung sasakyan na isa, yung van kasi sobrang lamig. So mag-gloves lang muna po ako kasi hindi ako tatagal sa labas kasi scrape ko pa yung snow. Samahan ako ng anak ko. Now can you hold this one? Yes.